Buti ang mga Katoliko o simbahang Katoliko ay hindi nag-iingay, nakikiramdam lang, nagdadasal, nagmamalasakit sa Pilipino at sa ating bansa. Yun ang magandang nangyayari. Pangalawa, ang Piklawan-Dilawan ay hindi rin po sumasali diyan sa mga kilos ng ibang grupo na identify na laban sa administrasyon, anti-Marcos o kung anuman. Ito ay maganda rin balita. Kahit po itong si Saldico ay kung ano-anong mga sinasabi, hindi rin ho naniniwala ang karamihan sa mga Pilipino. Kahit ang mga Katoliko, hindi ka agad nakumbinsi at hindi ka agad maniniwala yan sa mga akusasyon na paratang dahil masyadong matagal bago nagsalita si Saldico. Kumbaga na sa naiipit na lang, kaya nandadamay. From day one, dapat nagsalita na siya. Dapat bumalik kaagad siya ng bansa nung unang mga araw pa lang na pumutok ito. Hindi siya bumalik dahil sabi raw ni Speaker, huwag ka siyang bumalik. Kalokohan yun. Kung gusto mo na liwanagin ang lahat ng issue, may pagtanggol ang sarili, sagutin ang lahat ng paratang, dapat noon pa umuwi na at sinagot ito. Pero ang nangyari, kabaliktaran. Hindi siya umuwi, takot sa sarili, at ngayon kung ano-ano mga sinasabi. Kaya tama lang na siguro ang maraming Katoliko dito at sa abroad ng mga Pilipino hindi naniniwala sa kanya. Hindi sasali sa mga rallying nagpapatalsik sa gobyerno. Pwedeng gumalaw ang Katoliko, simbahan, at Piklawan-Dilawan, Liberal Party, ng mga followers, supporters nila. Prayer rally na totoo. Pagdadasal para sa katatagan ng bansa, katahimikan ng bansa, makabawi sa kalamidad at pagkakaisa. Prayer rally totoo. Pwede yun. Pero yung galaw ng ibang relihiyon, hinaluan at ginagamit sila ng mga Duterte supporters o ng anti-Marcos, hindi ba nila alam gagamitin sila? O nagpapagamit talaga sila? Iisa ang layo na yan. Palitan si Pangulong Marcos. Silang maghawak ng kapangyarihan. Hindi yan prayer rally. Pag prayer rally, pagdadasal lang. Pero kung prayer rally, hahaluan ng mga batikos, panawagan ng resign, panawagan kung ano-ano, hindi yan prayer rally. Yan ay destabilization. Yan ay pagpapabagsak. Yan ay may pagkasedisyon, pagka nagkagulo. Kaya muli, ipinapalaala ko sa lahat ng gustong ipakita ang kailang karapatan, walang pipigil pero merong limitasyon. Pagka may pagkasedisyon at may mga galaw ng panggugulo, katulad ng inyong ginawa noong September 21 sa Mindiola, huhulihin kayo, kakasuhan kayo, inciting to sedition. Mababaliwala yung inyong hangarin pag masama ang plano. Pero mabuhay ang mga Katoliko na majority sa mga Pilipino ay Katoliko, hindi sumasali sa ganitong klase ng destabilization. Nakikiramdam lang at kung anong tama, yan ang susuportahan. Ang kapatagan, ang katahimikan ng bansa, ang kailangan ng mga mahihirap, ang pagharap sa mga biktima ng kalamidad, ang kailangang ipagdasal. At ipagdasal din ng pagtatagumpay ni Pangulong Marcos dahil tagumpay ng Pangulo sa bansang ito, tagumpay ng bawat Pilipino. Huwag siyang malikwak sa kamay ng mga abusado, sa kamay ng mga gahaman, sa kamay ng mga ambisyoso, atat na atat maghawak ng kapangyarihan, wala namang programa sa buhay ng mga Pilipino. Buhay lang nila ang gusto nilang pasayahin. Ang bumalik sa kapangyarihan, maghawak ng salapi ng bayan, maghiganti sa gobyerno ni Pangulong Marcos at mga taga-suporta. Anong klaseng agenda yun? Makakabuhay ba yun sa mga Pilipino naghihirap? Huwag natin kalimutan ang obligasyon ng Pangulo at na kahit na sinong opisyal ng gobyerno, kahit na anong administrasyon, ay maglingkod sa bayan.
magiging gabay para sa magandang buhay ng mga Pilipino. Hindi ang pang-aabuso sa nagpapasweldo at may-ari ng pera. Walang ganon. Pero nakikita natin na atat sila from day one, mang-agaw at mag-take over sa gobyerno para pagtakpan ng kailang maling ginawa, pagtakpan ng mga human rights violation, pagtakpan ng matinding korupsyon at lahat ibinibintang sa kasalukuyang gobyerno. Hindi naniniwala ang mga Pilipino dyan. Mas naniniwala sa inyong interest lamang, personal na interest lang ang pinaglalaban. Kaya tama lang po na kung magkaroon ng mga rally, prayer rally, yan ang gagawin ng simbahang Katoliko sa darating siguro mga araw. Pero yung rally na mayroong political agenda, delikado yan. Maging maingat po kayo. Pag sinabi niyo mga sibilyan, hindi ko alam, labag sa batas eh. Ito yung lagi kong sinasabi. Ignorance of the law excuses no one. Hindi nyo magiging basihan sa korte pag kinasuhan kayong hindi nyo alam ang batas. Hindi nyo alam na mali. Hindi po yun. Ang mali may pananagutan sa batas. Kaya huwag pagamit, huwag paninlang, huwag papudol. Dahil marami hong gumagawa niya ng kahirapan, kahinaan ng mahihirap, inaabuso ng mga ambisyosa, atat sa kapangyarihan. Yan po ang totoo. Real talk lang tayo. Okay? Dahil gusto ko lagi sa aking mga topic ay yung kapupulutan nyo ng aral. Yung hindi makakapulot ng aral sa aking mga sinasabi ay yan ay mga troll, baser o sarado ang isip. Pero kung matino ka at may pagmamahal sa bayan, may pagmamahal sa bansa, maintindihan mo ang aking mga channel. Kaya please like and share ang ating mga video. Okay? God is good talaga po. God is good all the time. Laging igagabay ang lahat ng maganda at tama. Hindi hubiro kasi ang nangyayari sa kasalukuyan. Parang hindi magkakaroon ng, parang hindi pa Pasko. Diba ang Pasko at diwa ng Pasko mula September hanggang January sa mga Pilipino, taon-taon yan. Kahit nasa abroad, ganyan ang feeling ng mga Pilipino. Pero ngayon, kalahati na itong November, 2 linggo na lang, Pasko na. Pero hindi maramdaman ang diwa ng Pasko dahil patuloy pong nagsisiraan. Patuloy pong nagtatakipan sa maling ginawa. At ang lumulutang ay pang-aabuso, hindi pagmamahal sa kapwa. Yan ang nangyayari. Ginawa ng mga sakam sa kapangyarihan at sakim sa pera ng bayan. Mga senador, congressman, local official, hindi ko nila lahat. Mga kontraktor, district engineer, at iba pa. Kontraktor, abusado yung mga yan. Mayor, governor na kontraktor, abusado yung mga yan. Sa kanila, everybody happy. Lagi sa kailang Pasko. Pero pera ng bayan ang pinagpapaskuhan nila. May katapusan yan. Maniwala po kayo. Paki-like po ninyo, share ng ating mga pinag-uusapan dito.